si John Arroa po, ipapasok namin ulit. Ano? Hindi namin sa puputulin para magtanong. We'll let him say whatever, kung ano po ang dapat niyang i-report para hindi po karoon ng bad signal. Ano po? So, sige po. John, kamusta ka? At alam ko, tinuturo mo yung ginagawa dyan sa area mo. Jove at Masi at Chiki, ngayon nga, makikita niyo yung mga tent dito sa harap ng Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Diyan po dinadala yung mga sugatan ng lindol dito sa northern part ng Cebu. Halos hindi na kasi mapaglagyan yung loob ng ospital. Sa dami nila na umakyat na sa halos 200 ang mga sugatan at nasa 80 na yung mga naitalang namatay dahil nga sa malakas na pagyanig dito sa northern part ng Cebu kung saan ang epicenter nito ay ang Bugo City. At daan-daan ding mga volunteers tulad dito nakikita nyo sa monitor. Yan po ay mga medical students at may mga medical practitioners din na volunteer. Galing pa sa malalayong lugar, pumunta lang dito sa Bohol, sa northern part ng Cebu para makapagbigay ng tulong sa mga apektadong mga residente dito. Sa mga oras na ito, yung mga nakikita nyo ay yung mga ilaw ay pinapagana ng genset. Wala talagang kuryente ngayon. Supply ng kuryente ngayon dito at gayon din yung linya ng komunikasyon ay fluctuate. At sa bandang doob na nakukuha nila mula sa retrieval operation ng disaster. Yung nakikita nyo na tent yan na kulay blue, dyan dinadala yung mga labi na isinisilid sa body bag. At dito naman sa may emergency, dyan dinadala yung mga gamot ng mga pasyente. So ganyan kadami yung mga pasyente. Kanina, madami na yung mga dead body na nandito, ngunit naiproseso na ng Department of Health at idinala na doon sa morgue at para maimbalsama. At ngayon naman ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga volunteers, ng mga rescuers, mga responders at saka mga Red Cross at iba pang mga civic organizations at mga individuals na gustong tumulong dito para sa mga apektadong residente ng lindol. Job, Shiki at Masi. John, subukan natin. Sana kumapit ang signal. Naiintindihan natin na nagfa-fluctuate talaga no? Pero simula nang mag-monitor ka dyan sa ospital, gaano kadalas yung naramdaman ninyong aftershock? Paano yung ginagawa doon sa mga pasyente, especially yung mga naipit dun sa loob every time na may aftershock? Oo. Kasi ang ginagawa lang nila dito ay mga pasyente kasi 'di ba doon sa loob delikado na dahil any moment pwedeng may mga debris na bumagsak. So ang ginawa nila dito na lang sa labas nila nilagay yung mga pasyente. Kaya every time dito sa open grounds, nilagyan lang nila ng tent para every time na may aftershocks hindi naman na malagay sa peligro yung buhay o seguridad o safety ng mga pasyente. Sa tingin natin, sa tansya natin, mga nasa 30 minutes or 45 minutes may mga aftershocks. Kanina nga mga bandang alas 6, nakaranas tayo ng aftershock na humigit kumulang nasa 4.3 magnitude ang tala base sa PHIVOLCS. Napakalakas noon na aftershock na naranasan namin kanina. Oo. So lahat pala ng pasyente inilabas na. Oo, yan. Hindi na kasi sila pwedeng ipasok sa loob. Yan, lahat, yan ang mga pasyente na nasa ilalim ng mga tent. Yan po yung mga sugatan ng mga pasyente hospital bed. Dahil sa lindol. Dito sa labas ng ospital. Ng Cebu Provincial Hospital dito sa Bugo City. Pero paano, John, yung mga casualties dahil dyan sa lindol? Sabi mo kanina, may tinuro kang lugar kung saan dinadala yung mga yon. Pero yung assistance doon sa pamilya, nakakakuha ba sila considering sa laki ng damage na inabot dyan sa Bugo? Ito yung inaasikaso naman sila dito, Masi, Chiki at Jove, ng mga financial assistance, memorial assistance ng lokal na pamahalaan. Sa katunayan nga, kanina ay dumating dito sila DND Secretary Gibot Chodoro, DOTR Secretary Vince Dizon at DOT Secretary Cristina Frasco para tiyakin na makita yung sitwasyon ng mga apektadong residente at ma-assess kung anong mga tulong
ang kinakailangan nila, lalong-lalo na yung mga nasugatan at yung mga namatay o mga pamilyang naiwan dahil matapos mamatay dito sa nangyaring lindol sa northern part ng Cebu. Okay. Sige, John, maraming salamat sa iyo at saka mag-ingat ka dyan, ha? Thank you. Thank you, Thanks, John. John. Okay, so mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang aming pag-aantabay at saka pagbibigay sa inyo ng mga updates tungkol sa nangyayari po sa Cebu, sa lahat po ng platforms namin. So stay tuned po kayo dyan. Lalo na sa Saturday ay yung One Balita Bay po ay magkakaroon po ng special or kaya ay extended coverage because of this occurrence po. Mga kapatid,